Ay, ay salamat sa Diyos. Kabayan, natapos din ang 2 araw na orientation, online training, mga documentation sa bago kong employer, kabayan, sa bago ko pong trabaho. Well, first of all, gusto kong magpasalamat sa Diyos dahil God is good, kabayan. God is a good provider talaga, walang duda. Kasi 2 buwan po akong walang trabaho, 2 buwan akong tambay, 2 buwan akong lagari sa paghahanap ng trabaho, sa pag-apply online or walk-in. So salamat sa Diyos. Dinidig niya aking mga panalangin, So kapag you lift up to the Lord yung mga problema mo, kabayan, wala ka masyadong alalahanin. Huwag mo masyadong alalahanin yung mga problema natin, kasi nga kapag inaalala mo, kapag nababahala ka kung anong mga susunod na mangyayari, ang ibig sabihin niya, kabayan, ay wala kang faith, wala kang tiwala sa Diyos. Kaya kapag may problema ka, ilapit mo sa Panginoon, magdasal ka, lift up to the Lord, at siya ang gagawa ng paraan. Kagaya sa akin, dahil marami mga uncertainty, pero dasal ang, kabayan, yan ang tanging sagot sa mga problema. Okay, so ano bang ginawa ko sa pag-a-apply, kabayan? Ang technique na ginawa ko, kabayan, ay prioritizing at matinding planning. Nandito pala ako sa ngayon, sa canteen. Ito yung canteen nila, Ayan. Di pala canteen, lunch room. Lahat provided, kabayan. So na-overwhelm ako dun sa 2 araw, kasi nga nagulat ako, ngayon ko lang kasi naranasan na makahanap ng employer, kabayan. Well, bukod dun sa Dubai, dito sa Canada. Kasi sa previous na pinapasukan ko, lahat ay kailangan mong bayaran. Dito libre lahat. Libre sa PPE, sa uniform, up and down, pati boots na steel to, kabayan, libre. Every year, libre. Nagulat ako, libre. Ayos, kasi sa dati kong employer, lahat ng uniform, pang taas, pang baba, kailangan mong bilhin. Pati yung earpiece na ginagamit sa radio, kailangan mong bilhin. Lahat binibili. Pero dito lahat libre, kabayan. Sabi ko, hindi talaga ako nagsisisi na ito yung nahanap ko na employer, kabayan. So kanina pumunta ako dun sa sa shop, sa store, para bumili ng boots, kasi nga meron akong purchase order slip. So kailangan boots. Akala ko yung boots ko na Caterpillar ay pupwede na. Hindi pala, kabayan. Mas meron pa palang upgraded na boots na ginagamit talaga sa mga manufacturing. Kung tatanungin nyo kung anong employer na ang bago kong trabaho ngayon, ang pangalan ng company is Weir, W-E-I-R, Esco. Dito lang yan sa Sudbury. Ang kumpanya na ito ay sila ang nag-susupply, nagpapabricate, manufacturing ng mga mining equipment. Malalaki na mga equipment na ginagawa nila. So this is a international company. So panatag ako na establish yung kumpanya na to.
Actually, yung kumpanya na to is originated in Scotland, tapos ang kanilang branches is international na sila mining, ang kanilang mga customer. So ang tekniko nga dun sa pag-apply ay nag-focus na ako sa tatlong experience ko. Una sa parts advisor sa car dealership, kasi meron akong 22 years experience as a parts advisor. Doon ako nag-focus. Marami nag-interview sa akin, pero walang LMIA, kahit although yung iba ay RCIP, designated employer. Yung tinatarget ko, yung mayroong LMIA at saka o kaya basta designated employer ng Sudbury, ng RCIP o Rural Community Immigration Program Pathway. Kasi nga limited na yung permit ko, kailangan ko na makakuha ng LMIA bago ma-expire, o kaya kailangan na ako mag-apply sa RCIP bago mag-expire ang aking work permit, which is ito nga yung employer ko ngayon bago, designated sila sa Sudbury RCIP, which is maganda. At kinausap ko kagad yung HR sa unang araw pa lang. Sabi ko, ma'am, it's not appropriate na magtanong sa inyo, but I have to ask this. Kailan nyo ba ako at pwedeng mag-apply sa RCIP? Sabi ng HR, after 3 months pwede ka na mag-apply sa RCIP. Sabi ko, yes, ito na talaga ang sagot sa aking mga panalangin sa Diyos. So kasi 2 buwan halos tambay. So yun ang talagang panalangin ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng tamang employer na tutulong sa akin na maging PR in the future, kasi yan naman talagang hinahangad ng mga OFW dito sa Canada. So pangalawang sa aking priority list is warehousing, kasi nga meron akong experience kaban sa warehousing. Dati ako sa Canadian Tire, nagtatrabaho ako sa receiving area. Dito sa warehousing pa rin ako. Warehousing, receiving and shipping. Medyo malalaki nga lang dito yung mga siniship nila. Malalaki yung mga kargamento, malalaki yung mga produkto, mabibigat, pero may mga tools naman kabayan. Hindi mo kailangan buhatin. Merong mga crane na magli-lift ng mga mabibigat na bakal. So, at mas malaki ang sahod dito compare sa doon sa dati kong employer. Ang inaalala ko lang ay transportasyon. Yan ang pag-usapan natin mamaya. At yung pangatlo, yung sa tinatarget ko ay driver, which is wala akong experience, kaya naman nahirapan akong kahanap ng employer. Marami na akong napuntahang mga interview, marami ng application, marami din ang nag-decline gawa ng walang experience sa tracking. So yung tracking is less priority. Yung pinaka number 1 talaga is parts advisor, warehousing, receiving and shipping. Tapos yung pangatlo is tracking driver o basta driver, kasi nga yun ang pinaka less priority ko, kasi wala akong experience. Pero hindi pa rin ako tumigil sa paghahanap ng employer. Baka may matisod ako, makakuha ng LMIA, pero wala talaga kabayan. Dito ako sa warehousing and receiving and shipping, which is mas napabuti pa. Merong future dito kabayan. Sabi ko, sige, isasantabi ko muna yung desire ko na trabaho, yung gusto kong trabaho sana, yung sa tracking o sa driver position. Pero sabi ko, okay lang Lord, kahit hindi sa tracking, hindi driver position, basta ang i-priority ko na maging makatulong sa akin na maging PR, At syempre yan ang
pinapangarap natin na madala ang ating pamilya dito sa Canada. So sinasantabi ko muna yung desire ko na maging driver, isang truck driver. Sabi ko unahin ko muna itong maging PR, yan ang tinatarget. Unahin muna natin yung maging PR, saka na yung gusto natin na trabaho. Which is unti-unti na natupad kasi nga sinagot na ng Diyos ang aking mga prayers, kabayan. So kagaya na nabanggit ko kanina, ang problema ko ay transportasyon. Dito kasi medyo malayo to sa aking tinitirhan, dalawang sakay pa ako mula sa aking bahay, sasakay pa ako ng papuntang terminal, tapos terminal papunta dito. So ang first trip na pupunta dito is 6:30, which is walang biyahe sa ganong oras mula doon sa bahay. Kaya nagbibisikleta ako mula sa bahay papuntang terminal. At sa terminal, doon ako hahabol ng first trip 6:30. So makakarating ako dito alas 7 pasado na. Alanganin kasi dito yung yung first trip 6:30, tapos ang susunod na second trip 7:30. So every 1 hour yung interval. So alanganin. Yung pasok dito ay magsisimula ng alas 7. 9 hours pa lang pasok ito, kabayan. Alas 7 hanggang alas 4. 9 hours. Pero okay lang. Hindi ko inaalala yung trabaho, inaalala ko yung transportation. So tinanong ko agad yung HR, may mga Pilipino ba ito? Sabi ng HR, yes, merong 6 na Pilipino. So hindi ko pa sila masyadong nakikita kasi nandun ako sa kabilang building. Nakaupo ako halos 8 hours. Pag nakita ko sila, tatanungin ko sila kung meron ba silang kakilalang pwedeng makatulong sa akin na makaharap ng car lift o carpooling. So kaya maghahanap ako ng bahay na malapit dito banda, baka meron silang makakilala. Yun ang isa sa mga itatanong ko. At dito pala, kabayan, lahat ng mga uniform ay ang kumpanya ang maglalaba. Ganito pala sa mga manufacturing, sa mga fabrication na malalaking industrial company, industrial kasi ito So yung mga uniform mo, maduduming uniform, iiwan mo lang doon sa locker at merong kukuha. Meron silang mga third party na maglalaba sa mga uniform. So every Tuesday kukunin nila yung mga marunong damit, okay? Tapos ayan, lalaban nila, tapos ibabalik nila doon sa locker. So sabi ko, ayos this is it na talaga, tsatsagain ko to. Sasantabi ko muna yung pagiging truck driver kasi mukhang nandito ang future ko. So yun lang, kabayan. Nagpapatay lang ako ng oras kasi masyado pang maaga. Ang bus ay mga 15 minutes pa, So hanggang dito na lang. This is Dads from Dads Info TV. See you soon. Shukran. Paalam.